Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang apat na malalaking partnership ni Stellar na pwede pong magdala ng napakalaking galaw sa presyo ni XLM. Sa loob lang ng isang taon ay nakipag-sosyo or nakipag-partner itong si Stellar sa apat na bigatin sa global payments industry. At kung titignan natin ang posibleng epekto nito sa market, maaaring magsimula na ang malaking yugto ng kanyang pag-angat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang apat na partnership na tinutukoy dito. Isa pong post mula sa Stellar enthusiast na si Sammy ang nagbigay ng atensyon sa mabilis na paglago ng listahan ng mga kilalang partners ni Stellar. Ibinunyag po ni Sammy na si Stellar ay nakipag-partner kina Visa, Mastercard, PayPal at saka Stripe's stablecoin division sa loob lamang ng isang taon. Kung ang lahat ng ito ay magbubunga ng aktibong paggamit ng network, siguradong magdadala ito ng mas malaking interes kay XLM. Maaring magbigay ito ng matinding buying pressure kay XLM kapag nagsimula ng gamitin ang Stellar Network sa malakihang transaction. Gaano naman po kaimportante ang mga kumpanyang ito sa financial world? Ayon po kay Sammy, ang apat na kumpanyang ito ay ilan sa pinakamalalaking pangalan sa global payments industry. Sina Visa at Mastercard ay kilala sa pagproseso ng bilyong-bilyong transaction taon-taon. Samantalang si PayPal at saka si Stripe ay malakas sa online payments at stablecoin innovation. Kung mapapasama si Stellar sa payment flow ng mga giant na ito, lalawak po ang kanyang network usage ng napakabilis. Maaaring magresulta po ito sa long-term bullish trend para kay XLM dahil sa stable na demand mula sa malalaking institution. Ano naman po ang sinabi ni Sammy tungkol sa posibleng epekto nito? Binanggit po ni Sammy na kapag pinagsama-sama ang epekto ng lahat ng partnership na ito, maaaring makita ni Stellar ang record-breaking transaction volume sa kanyang network. Ibig sabihin, posibleng dumoble o higit pa ang dami ng transaction na dadaan kay Stellar kumpara sa kasalukuyan. Kapag tumaas po ang transaction volume, tumataas din ang network value at maaring magsilbing catalyst para sa pagtaas ng presyo ni XLM. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang transaction velocity? Ayan, may isa pang user na nagngangalang Double Agent XLM na nagbigay diin sa kahalagahan ng transaction velocity. Ito ang bilis ng paggalaw ng pondo sa loob ng network. Kapag mabilis po ang transaction velocity, mas maraming pondo ang umiikot at mas malaki ang kita mula sa fees at saka services. Mas mataas na transaction velocity ay sinyalis po ng aktibong paggamit ng network na maaari pong magpatas ng kumpiyansa ng investors kay XLM. Anong mga use case ang pwede pong magpatakbo sa Stellar Network? Ipinunto po ni Double Agent XLM na maraming posibleng gamit para kay Stellar. Kabilang dito ang payroll systems para sa mga kumpanya, lock-up payments para sa security ng transaction, at ang paggamit ng suruban smart contracts na pwedeng magdagdag ng advanced financial services sa network. Ang mas maraming use cases ay nagdadala ng diversified demand para kay XLM na pwede pong magbigay ng stability at tuloy-tuloy na growth sa presyo. Ngayon ay ano pa ang mga institutional integration na tinutukoy dito? Binanggit din ni Double Agent XLM ang posibleng integration sa DTCC wallets
at saka Salesforce wallets. Ang DTCC ay napakalaking institution sa financial clearing at settlement, habang ang Salesforce naman ay isa sa pinakamalaking CRM platforms sa mundo. Kapag natuloy ito, magkakaroon po si Stellar ng direct access sa malawak na network ng mga corporate at financial institutions. Kaya posible pong magbigay ito ng pangmatagalang suporta sa presyo ni XLM dahil sa mataas na institutional adoption. Ngayon ay ano ang pwede pang mangyari kapag gumana ito sa malaking scale? Kapag gumana sa malaking level ang mga partnership na ito, posibleng tumaas ng malaki ang dami at uri ng transaction sa Stellar Network. Magkakaroon po ng mix ng retail at saka institutional payments, stablecoin transfers at smart contract executions. Ang kombinasyon ng iba't ibang klase ng transaction ay magpapalakas po sa market position ng XLM at maaring magdala ng patuloy na pagtaas ng presyo. Ano naman po ang ibig sabihin ng Soroban sa mas malawak na plano ni Stellar? Ang pagbanggit sa Soroban ay malinaw na indikasyon na hindi lamang sa payments papasok itong si Stellar. Posible rin niyang pasukin ang mas advanced na programmable financial services gaya po ng lending platforms, automated trading at saka tokenized assets. Ang expansion sa DeFi-like services ay maaaring magdagdag ng bagong revenue streams para sa network na siyang magpapatibay sa demand para kay XLM. Yan sa kabuuan ay napakalaki po ng potensyal ni Stellar sa mga susunod na buwan hanggang taon. Ang pagsasama po niya sa mga giant tulad ni Visa, Mastercard, PayPal at Stripe ay hindi lamang dagdag sa kanyang credibility kundi malakas na pinto papasok sa mainstream finance. Kapag nagsimulang gumana ang mga partnership na ito sa full scale, malaki po ang posibilidad na makakita tayo ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ni XLM. Gayunpaman, kailangan pa rin nating bantayan kung paano ipapatupad ang mga integrations at kung gaano po kabilis tataas ang transaction velocity. Kung magiging consistent po ang growth, maaaring maging isa ito sa pinakamalalaking bull runs sa kasaysayan ni Stellar. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.